Welcome back mga kadagat. So gusto ko lang ipakita sa inyo na sobrang linaw ng dagat ngayon. Kaya may panibagong adventure na naman tayo mamayang gabi. Pero bago yan, shout out muna tayo kay Raymond Ausente. Ayan mga kadagat. At shout out din sa tatlong kasamahan niya. So bali papalaot sila mamayang gabi at manghuhuli ng dilis. So sana ay makarami sila. At dito nga ay sumapit na ang dilim kaya ibinaba na namin ang aming mga gagamiting bangka. So kasama ko po ngayon si Arak Spearfishing. So paki-follow at subscribe nyo rin siya mga kadagat. So sana ay makarami rin tayo ngayon sa ating pamamana. Para may pangbenta na, may pang-ulam pa. So ayan mga kadagat, ano pang hinihintay natin? Let's go! Ayan, welcome back mga kadagat sa ating panibagong adventure dito sa ilalim ng dagat. So unang sisid ay eto agad ang ating nakita. Isang medyo malaking stingray. Pero di natin kukunin yan mga kadagat dahil iniiwasan natin na matinik tayo dyan dahil sobrang sakit pa naman. Kaya iniwan ko na lang. Tapos sa bandang unahan, eto ang aking nakita, isang makulay na isda. Ayan o. Patay kang isda ka. Ayan, isang muro Manila kung tawagin sa amin yan mga kadagat. Pero sa ibang lugar naman kung tawagin yan ay alatan. So di ko nga alam mga kadagat kung bakit muro Manila kung tawagin sa amin yan. Nandito lang naman kami sa Samar. Tapos eto, nakakita tayo ng isang sea turtle or pawikan kung tawagin sa amin yan. So tulad natin, naghahanap rin siya ng makakain. So ang amo niya no, at napakagandang tingnan. So tapos sa bandang unahan, eto ang aking nakita, isang isda na parang malalim ang iniisip. Ayan o. Ops, saan ka pupunta? Patay kang isda ka. Ayan, tatakas ka pa ha. So isang tagbago or taligbago kung tawagin naman sa iba. So napakasakit nito kung makatinik, pero masarap yan mga kadagat. Kahit na medyo mahal ang presyo niyan dito sa amin, nasa 200 kasi ang kilo niyan. Tapos dito may tatlong isda akong nakita. Ayan o. Kaya lang di natin pwedeng iulam, lalo na ito, isang butete. So di bali nang walang ulam kaysa naman sa walang kasiguraduhan ang ating kinabukasan. At eto pa, ayun o, isang tagbago na naman. Patay kang tagbago ka na naman. So ayan mga kadagat, eto na yung pangalawang tagbago na nahuli natin ngayon. Tapos dito naman may nakita akong isda na medyo malaki na sana. Kaya lang di ko mapana dahil nasa ilalim ng malaking bato. Kaya pinasok ko na lang ang kamera ko. Ayun o, ang laki na sana. Sayang, pero ayos lang kahit na ganon dahil alam ko naman na hindi lahat ng gusto natin ay pwedeng mapasa atin. Tulad nito, gusto ko sana siyang kunin, kaya lang maliit pa. Kaya alam natin na pwede pa siyang lumaki at posibleng makarami pa kapag di natin kinuha, diba? Tapos dito, kahit nasa ilalim siya ng malaking bato, patay kang isda ka pa rin. So ayan mga kadagat, ito yung isa sa klase ng mga dalagang bukid. So kung tawagin sa amin to ay uwan-uwan. So ang kilo nito sa amin ay nasa 180 rin. Tapos eto, nakakita ko ng sobrang among bagulan no, or cuttlefish kung tawagin sa English. Huli ka! Ay! Huli ka! Okay oh. Ay, ayan, nakuha pa rin natin siya mga kadagat. So medyo malalim din pala tong sinisisid natin dahil nasa 6 to 7 dipa ang lalim ng sinisisid natin ngayon mga kadagat. Tapos nung makarating na ako sa taas, napansin ko na medyo maliit pa pala ito, kaya pinakawalan ko na muna dahil sayang naman kung kukunin na natin siya kahit maliit pa, lalo na ngayon na ilang buwan na lang, season na nila. Pero eto, masarap na ulam na to. Ayun o, at parang nakangiti pa talaga siya. Patay kang surahan ka. Ayan, isang surahan yan mga kadagat. So ang the best talaga dito ay sa pang-ihaw, pero masarap din to sa tinola o kahit na anong luto. Pero ang kilo nito sa amin mga kadagat ay nasa 140 lang. Kaya sulit din yung ibabayad mo dito kung bibili ka ng isdang ito. Tapos sa bandang unahan, istang malapad ang aking nakita. Ayun o. Kaya lang sobrang bango niyan kapag naluto na. Kahit tapos mo na siyang kainin,
ang bango niya, di talaga mawawala. Kahit kapitbahay mo, maaamoy ka talaga. Tapos, eto pa. At malayo pa lang, nakita ko na siya. At tatago pa sana. Patay kang isda ka. Ayan, isdang uwan-uwan kung tawagin sa amin yan. So, isa to sa tinatawag nilang dalagang bukid. Tapos, eto maganda. Dahil ahas dagat ang aking nakita. At masarap sana to sa ginataan. Kaya lang, ayun oh, di ko tinamaan. Sayang talaga yun mga kadagat. At dito, nakakita ko ng malalapad na bato. Kaya sinubukan kong silipin ito. At mabuti na lang, nakakita ko ng isang surahan. Ayun oh. Patay kang surahan ka na naman. So ayan mga kadagat, medyo good size na rin ang surahan na ito. Kaya pwede na ipang ulam. So dito nga pala ay ito na yung huling napana ko mga kadagat dahil nalubat na yung ating camera. Kaya hanggang dito na lang muna ang ating pamamana. So yun mga kadagat, bali nakauwi na nga po pala kami at pasensya natin hindi tayo nakapag-video nang umuwi tayo dahil sa nalubat na po yung ating camera. So ito na nga pala mga kadagat yung mga nahuli natin, no? So pang-ulam lang, sobra-sobra na yan. So ito mga kadagat yung masarap sa pang-ihaw. So ayun mga kadagat, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Hanggang dito na lang po yung video natin. God bless po sa inyong lahat.